Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus mga kababayan. So ito po pag-uusapan po natin, walang iba lang naman mga kababayan kung hindi itong mga nakita po nating balita na kung saan tila na puno na po itong si Presidente dito po sa mga vlogger na kasama nitong si Alputera na allegedly pinipinance nito pong si LRY aka Small Boy at dito po sa mga vlogger na nagpapakalat ng fake news na sumusuporta po sa mga Duterte. Ano po at dito matatalakay din po natin yung patungkol po sa kudita na posibleng mangyari daw po or muling umuugong at pinag-uusapan dyan po sa kamera mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po munang sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, ay hinihikayat ko po kayong lahat na i-like nyo na po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. So ngayon, mga kababayan, ito pag-usapan natin itong bagong gimmick na naman nito pong kampo ni Alputera na allegedly pinipinance nito pong si LRY aka Small Boy dahil ngayon, diba sa kanila nagmula ng presidente daw po may stage 4 cancer mga kababayan pati dun sa mga vlogger ni Sara Duterte. Ano po doon sa mga vlogger na sumusuporta sa mga Duterte. Ngayon mga kababayan, sila na nga nagpakalat ng ganong klase ng balita. Aba, biruin nyo ang pinapalabas po nila ngayon, ang presidente daw po nagpapatay-patayin mga kababayan para daw po makaiwas sa pananagutan base doon sa allegation po nila na mali-malit ang pera. So ngayon ito, pakinggan nyo po. Joey, patay-patayan? Anong comment mo sa patay-patayan? Patay-patayan talaga para makalimutan yung ibang issue. Alam niya na maraming nagdadasal para mategi siya. So, di ba? Para Ingat kayo, baka sa inyo tumama yan o sa miyembro ng pamilya nyo. di ba pag-usapan yung mga importanteng bagay. Kayo naman na nagpapakalat yan Sila naman mga kababayan na nag-imbento ng kwento na ganyan na ang presidente may malubhang karamdaman sa kanilang grupo naggamula yan. Di po ba sa grupo ng mga DD-shit vloggers, mga DD-shit supporter, kayo ang nag-fabricate ng kwentong yan. Tapos ngayon palalabasin nyo na ang presidente naggaganon-ganunan para makaiwas sa mga mahalagang usapin. And finifeed nila talaga yung speculation ng tao. Gusto nila mag-speculate yung mga tao. Pero, kayo naman na nag-imbento niyan. Diba? Unang-una mga kababayan, yung mga vlogger na sumusuporta kay Sara Duterte. Pangalawa naman, itong mga vlogger na allegedly pinipinance ni LRY aka Small Boy sa pamamagitan ni Alputera. Di po ba kita nyo, grabe ang ginagawa ng grupo ni Alputera sa ating mahal na presidente. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Bakit ganito? Bakit green screen? Bakit throwback photos yung ginamit? Ineme. Sinasadya nila. Sinasadya nila. So ngayon, tayo dapat mas utakan natin sila. Parang putang ina ninyo, di ba? Kung patay, di ba? Pero, given na lalo nilang pinapalala yung speculation, ibig sabihin, yun ang gusto nilang mangyari at wag nating ibigay. Ngayon mga kababayan, ito ang sagot ng presidente dyan. Kasi 'di ba may pinapakalat yung mga DD-shit vlogger at yung kampo ni Sara Duterte at netong si Alputera na allegedly pinipinance ni LRY aka Small Boy na ang presidente daw po ay may stage 4 colon cancer. Ngayon mga kababayan, ito pakinggan po natin. Talaga naman. Alam mo, yung mga nagkakalat ng mga unang-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake news. Yan. Ang lumalabas lang dyan, eto mga desperado, nag-iimbento na lang na istorya para gumawa. Yan ay dati pa pong sinagot ng ating mahal na presidente. Di po ba? Dati na pong sinasagot ni PBBM yang mga aligasyon po na yan. Kaya nga kung makikita nyo po kanina mga kababayan ko, maliwanag po na ang presidente umattend po sa 84 anniversary mga kababayan ng araw ng Kagitingan. Di po ba tapos gagawa ng kwento na kesyo daw ganito, na kesyo daw ganyan. Kitang-kita nyo na nga ang presidente na nagtatrabaho ng maayos at ginagampanan ng kanyang tungkulin. Ang gulo.
Wala naman silang maibibigay, wala silang naitutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Kaya't wag po natin, kailangan maingat po tayo. Huwag tayo masyadong naniniwala kung wala namang pruweba na sa kanilang mga sinasabi. Dito sa issue na ito, ulit, fake news. Yan ang pinakamasamang halimbawa ng fake news na kinakalat ng ating mga kung sino-sino man sa social media. Di ba mga kababayan? Kasi alam nyo, the more na ipinapanalangin nyo ang presidente ng ganyan, sa mga kaalyado lang ni Duterte tumatama. Di po ba yung huling nanalangin ng ganyan, mga kababayan? Sino po ba ang tinamaan? Mismong kamag-anak po ni dating Pangulong Duterte, kapatid pa. Yung mga napatuloy na nananalangin na mawala ang presidente, sino ba yung muntik na namang tamaan? Di ba kaalyado, matalik na kaibigan ni dating Pangulong Duterte na si Mijaldea? Kaya nga masama pong manalangin ng ganyan. Alam nyo, kahit binabatikos natin, kinikriticize natin, si Sara Duterte never nating ipinahari, mga kababayan, na sana'y may mangyaring masama sa kanya. Kasi nga, hindi naman tayo katulad ng mga didishit na basta makuha lang yung gusto, kahit gumawa ng masama o manalangin ng masama, talagang gagawin po ng mga yan. May upo lamang yung pulpul po nilang vice-presidente. Ano po, mailagay lamang sa pagka-presidente. Kaya nga kung titingnan nyo, mga kababayan, yung mga kampo po ni Sara Duterte, katulad dito mga bata ni Alpotera na allegedly pinipinas ni LRY aka Small Boy, talagang gumagawa ng paraan para maipalaganap yung fake news, mga kababayan, na ang presidente ay may malubhang karamdaman. Ngayong hindi sila nagtagumpay kasi lumabas ang presidente, mga kababayan, at nagtatrabaho ng maayos. Di ba? Laglag yung kanilang fake news, mga kababayan. Ang pinapalabas naman nila ngayon, nagsasakit-sakitan lamang, nagpapatay-patayin lamang para makaiwas sa mga mahalagang usapin at yung issue ng mali-malitang pera. Di po ba kung hindi ba naman may mga tama utak ng mga yan, mag-imbento ng kwentong ganyan tapos sila din ang wawasak dun sa kwento na pinapakalat po nila. So ngayon, kung mapapansin nyo rin, mga kababayan, may nakita po tayong post na ito daw po ay galing kay Maharlika noong April 9, 2026. Ngayon, mga kababayan, so sabi po dito, basahin po natin itong post ni Joylyn Channel. Mga DDS, ano na? Galing na sa reyna ninyo. Bago daw kayo magkalat, siguraduhin ninyo kasi napapahiya siya. Sayang bayad sa inyo. Hindi nyo maiayos paghahatid ng balita sa kanya. So ngayon, sabi dito, mga kababayan, ito sabi daw ni Maharlika, napapahiya ako dito sa totoo lang. Ano na lang sasabihin ko? Sa susunod, mga DDS, kung magkakalat kayo social media, sana naman yung totoo na may source. Akala natin nasa St. Luke's, yun pala, buhay pa. Nadismay ako, grabe kayo. Yan po yung sabi ni Maharlika dito, mga kababayan. Kasi nga, fake news yung lakaran nila Fake news yung nasagap na balita dito pong si Maharlika, mga kababayan, at yung mga balitang ipinapakalat ng kanyang kampo na katulad niyang DDshit. Di po ba? Kaya nga, mga kababayan, lahat gagawin ng mga ito para lamang po may mangyaring hindi maganda sa presidente, mga kababayan. Lahat gagawin ng mga ito para mapatalsik din yung mga kaalyado ni PBBM para maiupo itong si Sara Duterte. So ngayon, kung mapapansin nyo, ito pa yung isang paraan na ginagawa po nila. Dahil kung babasahin po natin, itong nakita nating balita galing po sa Abante. Una sa balita, sabi po dito, kudita sa Kamara muling umuugong. GMA ipapalit daw po kay Speaker Bogie D, mga kababayan. So ngayon, sabi po dito, basahin po natin muling umuugong ang kudita sa mababang kapulungan ng Kongreso matapos mabuko ang pag-uusap umano ni na dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Base sa impormasyon, itinutulak umano ni Duterte si Arroyo na muling pamunuan ang mababang kapulungan ng Kongreso. Kaya nagkakaroon na umano ng panghihikayat sa Kamara para patalsikin daw po, mga kababayan. Sa Kamara, ito daw pong si House Speaker Faustino Bogie D. III. Upang maagaw ang liderato kay D, kailangan daw po ng 160 na kongresista pataas ang dapat ma-recruit na mga Metro Manila sa Mindanao Sulon. Subalit hindi pa umano umaabot sa 30 ang nagpahayag ng suporta
sa pinaplanong kudita daw po mga kababayan. Sabi pa dito, si Arroyo ay unang naging speaker noong June 2018 matapos ang matagumpay na pagpapatalsik kay dating House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez kung saan ay maugong na tinutulungan umano ni Duterte na ngayon mayor pa lamang ng Davao City. Gayunpaman, duda si Caloocan Representative Edgar Erice na magtatagumpay ang kudida laban daw po kay De. Maliban dito, wala daw umanong problema ang karamihan sa mga kongresista sa liderato ni De na kasama ng Partido Federal ng Pilipinas PFP kung saan merong 40 miyembro sa kapulungan. Sa kasalukuyan mga kababayan, nilinaw ni Erice na kahit magpalit na liderato sa Kamara ay mananatili pa rin umano ito sa minorya bilang miyembro ng Liberal Party or etong LP. So ngayon mga kababayan, pinipilit daw po ng mga Duterte at ni Sara Duterte mga kababayan itong si Gloria na agawin daw po ang speakership dito daw po kay Congressman Bogie D. Kaso ang problema mga kababayan, nasa sa 30 pa lamang yung nakukuha po nilang suporta, ang kailangan nilang suporta nasa 160. Ang problema, wala ngang gusto na maging speaker, eto pong si Gloria Macapagal Arroyo. Kasi nga mga kababayan, alam naman po natin ang totoong kulay nito pong si Gloria Macapagal Arroyo kung sakali na maging speaker po yan. Papanigan lamang po niya ng papanigan, eto pong si Sara Duterte. Kaya kung ako po ang tatanungin in my personal opinion, mas mabuti pa rin ang speaker ng Kamara ay walang iba kung hindi itong si House Speaker Bogie D mga kababayan, kasi natutugon na naman niya yung trabaho niya bilang House Speaker ng Kamara. So kayo mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po sa usaping ito? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan po sa issue na yan na pinag-usapan po natin. Comment below na lamang din po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa mga topic na ito. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po sa inyo, mga kababayan.